Matutulog na lang simbang gabi na kasabay ng malamig na simoy ng hangin sa umaga, ang madalas na inaabangan ng lahat, ang bagong lutong bibingka. Minsan lang naman ang Pasko sa isang taon kaya wala munang diet-diet. Tulad ng sikat na bibingka sa Valenzuela. Inaabang-abangan talaga ng marami. Tuwing bare months lang kasi nagbubukas. Kaya, kinasasabikan ang lasa na mula pa raw noong dekada 60. Craving ka ba sa bagong hangong bibingka? Yung pinahira ng mantikilya, binudbura ng nyog at amoy pa lang, nakakatakam na. Ito ang pinagmamalaking bibingka ni Nanay Weni. Galing daw sa kanyang biyanan ang recipe. Nang di na raw kayanin ng kanyang biyanan na magtinda, buong puso at 2 kamay raw na sinalo ni Nanay Weni ang bibingkahan. Sabi niya, oh, ikaw na magtinda. Sinulat niya na ako, ganyan lang, kapasong papel lang. Hindi niya ako tinimpla, hindi. Palibasa nga, mahilig ako magluto. Kaya madali lang sa akin ang matutunan yon. Hanggang ngayon, pareho pa rin daw ang lasa at sarap ng kanilang pambihirang bibingka. Pag nga niloloko ko ng asawa ko, sasabihin niya sa akin na, salamat ka, napamanahan ka ng nanay ko. Sasagutin ko naman, salamat ka, masipag ang napangasawa mo. Kasi kung tamad ako, wala. Kwento ng suki nilang si Agnes, hindi raw nagbago ang lasa ng bibingka ni Nanay Weni. Yung lasa nung original ni Rosie, Rosie ang pangalan nung biyanan niya eh. Ganito rin, pareho lang. Pag special, talagang special. May keso, sagana sa itlog, saka ano siya talaga, creamy. Kahit daw ang step-by-step na proseso, hindi raw binago ni Nanay Weni. Di tulad sa iba, hindi raw minsanan ang paghahalo ng mga sangkap ng bibingkang ito. For real, hiwalay niyang hinahalo ang itlog at ang mga toppings, saka lang lalagyan ng galapong. Konting halo pa ay okay na. Pag masyadong matagal, mabilis bumaba ang bibingka. Yung alsa niya, medyo bumabagsak agad. Mga kanegosyo, nakakasama ko si Nanay Weni. Siya ho ang may-ari ng Weni's Bibingka dito sa Valenzuela. Sa isang bowl, maglalagay ng isang itlog. Ang isang bibingka ba? Isang order? Isang itlog? Opo. Mala itlog ngayon, ha? Tapos, Lalagyan po ng konting ang sugar. asukal, tansyahan lang. Oo, ganun lang naman. Kasi po matamis na rin siya. Okay. Konting bati lang daw dapat. Sunod na ilalagay ang isang itlog na maalat. Isang buo din? Opo. Bakit yung mga nabibilang ko, ikaunti lang ang itlog? Ay, hindi ho. Sa amin na Ikaw buo. walang daya. Walang daya. Di pa raw dyan nagtatapos ang toppings. Lalagyan ng keso. Ito keso. Ganyang kalaking keso. At ang final ingredient, ang kanilang templadong galapong. Kasi yung iba, pag gumagawa ng bibingka, ay nyo, alam nyo, sino-shortcut, hindi ba harina na lang. Ito, nagpapagiling kayo ng bigas. Opo. Ang bibingka mixture pwede nang lutuin. Ang gamit nilang lutuan, electric oven na. Kahit sobrang tagal na raw nila sa negosyo, di raw sila papahuli sa latest trend. Para makaluto ng mas maraming orders, nag-invest si Nanay Weni sa makabagong oven. Mahirap ang uling. Kasi binabalanse mo yung uling. Napakainit noon. Iba ang init ng uling sa oven. Eh yung lasa naman parehas. Sa isang oven, kaya magluto ng 3 bibingka ng sabay-sabay. 15 minuto lang daw ay luto na ang bibingka. Kumpara sa diuling na umaabot ng hanggang kalahating oras. Yung mga tagaluto ko, yung mga tindera ko, nagkakaedad na. Siyempre, tanggalin ko ba sila? 30 years ko nang kasama si Pinky. Pwede bang tanggalin mo? Hanggat buhay ako, sa akin siya. O, yun ang pangako niya sa akin. Second hand, nabili ni Nanay Weni ang electric oven na 8,000 piso ang isa. After 15 minutes, pwede na hanguin. Ayun na. Yun. Lalagyan na ng margarine o butter, pwede. Kung naman, napakasarap kainin nito. Kasi talaga mainit pa. Masarap kainin ng bibingka pag mainit no? Di pwedeng mawala ang kapartner nitong nyog. Paano pag bumili sa inyo, tapos lumamig na? Anong gagawin sa bahay? No, Pwede, oven, no. oven o microwave? Microwave, pwede rin. rin. Yan. Tapos, nyog. Mahalag nyog. Kaya kaunti lang. Yan.
Okay, tapos, pwede na tikman ang bibingka. Oh, yung init. So, ay, kasi masyado mas makunat. Kasi bigasan, no? No, yan, no? Masyado makunat siya. Oh, yung init! So, tingnan natin kung may pagkakaiba yung lasa nung niluto sa uling at sa oven. Parang pareho lang naman nung sa, sa uling. Tama difference. Kasi po, dahon din naman. Ayo, kasi ang lasa ng bibingka, nagkakaroon siya ng lasa dahil sa dahon. So pag siguro, niluto mo na to sa foil, baka yun mawawala yung certain konting aroma. Kasi merong ang konting bango to di ba? May konti ding nabibigay na lasa. So yun. Pero yung lasa overall ng bibingka ay pareho lang din. Kada order ng bibingka nagkakahalaga ng 110 pesos. May kasama pang libreng tsaa. Kahit maliit kita, maraming benta. Yun ang panuntunan nyo. Kesa sa Malaki malaki tubo, kita mo. konti Konti din naman ang benta mo. So ito, patitikman na natin sa mga kapuso natin dito. Ang bibingka ni Nanay Wenny. Lakihan nyo na. Yan. Ayan. Apa. Ano? Ako! Masarap po, masarap. Anong masasabi nyo sa lasa? Masarap talaga. Marami raw umaasa kay Nanay Wenny bukod sa kanyang pamilya. Kaya ipagpapatuloy raw niya ang pagluluto ng bibingka hanggat kaya niya. Gusto nga nila, July. Sabi ko, ang biyenan ko nga, December Tayo, naging September Gusto nila August. Sabi ko, hindi pa pwede, mabigat ang pera ng August. Nanay Wenny, magkano kita nyo sa isang araw? Malinis. Oo. 10? Oh! Sa isang araw? Oo, opo. Okay na yon. Okay na po. Malaking tulong. Yun lang po ang inaantay ng mga tindera ko, na magtinda kami. Kung maaari nga, ayoko tumigil. Siyempre, unang-una, gusto ko yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko, at kumikita ako. Nakakatulong ako. Negosyong tumagal ng ilang dekada na. Patunay na dekalidad ang produkto. Kaya kahit minsan lang sa isang taon kung matikman, laging mering-meri ang benta.